JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rosel. Taong 1993, Sikihor. Nang mga panong ito, maugong ang usapan tungkol sa kulam o sa lason na tapik. Hindi pwedeng magtiwala kahit kanino dahil ang simpleng tapik pwedeng magkarga ng karamdaman na maaari mong ikamatay. Lumiban si Rosel sa pagtatrabaho sa takot na matulad sa kasamaan. Natuklasan na kinulam matapos ang mahabang panahon pag-inda ng hindi matukoy na sakit. Nasawi bago magpasuri sa manggagamot. Sa puntong ito, kasalukuyang nasa bayan para bumili ng mga kakailanganin sa araw-araw, si Nanay Lydia lamang ang lumabas ng sasakyan. Si Rosel ay nanatili sa loob. Tanaw sa bintana ang siksikan ng mga tao. Napapabuntong hininga sa tuwing may nakikitang nagkakamayan o tumatapik kahit halata namang magkakilala. Okupado ang isipan ng binata tungkol sa kulam na tapik. Hindi naglaon. Napasigaw ng bigla ang may humawak sa balikat. Kabadong-kabado. Pinagpawisan. Nakainga ng makilala. Ito si Anton na kaibigan niya. Masyado ka namang natataranta. Ilang araw ka nang lumiban sa trabaho Natatakot ka pa rin ba? Wika ni Anton. Nagmamadali itong sumakay. Malamang, sino bang makakapagsabi ko may sumpa o wala yung tumapik sa'yo? Ulitin mo pa yung ginawa mo Malilintikan ka sa akin. Ay sus, matatakotin ka lang talaga. Huwag mo kasi masyadong isipin. O sige, muna na ako May dadalawin pa ako dun sa kabila Sinundan ng tingin. Pagdating sa unahan may nakasalubong na kakilala. Kinilabutan si Rosel nang makitang tinapik ang kaibigan. Makikita naman sa kilos na malapit sila sa isa't isa, pero iba ang kutob ng binata. Makaraan ang ilang sandali. Bumaba si Rosel ng sasakyan upang ikarga ang pinamili ng ina. Habang isa-isang ipinapasok sa sasakyan, panay tingin sa paligid. Agad didistansya kapag may magtatangka sa paglapit. Hindi nagustuhan ng ina ang kilos dahil lahat na lang ay binibigyan ng kahulugan. Pinagsabihan pero ang dahilan ng binata, mainam ang maging alerto kaysa sa magsisi. Naging ganon si Rosel sa loob ng ilang buwan. Saka lang kumakalma nang hindi na marinig ang usap-usapan sa kulam. Hinikayat ng ina na bumalik sa trabaho. Nang makabalik, biniro si Anton sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat. Gulatang binata, ginawaran ng suntok ang kaibigan, nakailag naman. Akala ko hindi ka na babalik Kumusta ka bala? Ilang buwan ka rin nawala Siguro mabuti pang puntaan mo sa bus dahil galit na yun. Kunot noong tumitig si Rosel. Kumpara noon pumayat ang kaibigan. Pagod ang mga mata. Mahina ang kilos. Aniya may sakit sa baga kaya nagkaganon. Tumango ang binata pero sa isipan iba ang dahilan. Pag-akyat ng opisina ng amo, masamang balita ang sumalubong. Tinanggal sa ilang buwan na pagliban. Kahit anong gawin hindi na mapakiusapan. Bago pinalabas. Nag-abot ng kaunting pera sabay tapik. Pagbaba, sumalubong ang malapit na kasamaan, nalulungkot sa pag-alis ng binata. Nagkayayaan pang mag-inuman bilang paalam kay Rosel. Sa kalagitnaan ng tagay hindi maiwasang maging malikot ang mga kamay. Hampas dito, hampas doon. Tapik dito, tapik doon. Lalo na sa tuwing may kwento na may kasamang aksyon. Nawala sa isip ni Rosel ang bagay na ito dahil sa kalasingan. Pagkatapos ng kasiyahan,
Kanya-kanya sa pag-uwi ang magkakaibigan. Kinabukasan nakaramdam ng kakaiba ang binata. Normal ang sakit sa ulo at bigat ng katawan matapos may masmasan sa pagkalasing. Subalit may iba pang napansin si Rosel. Kumakalamang sikmura na kahit anong kain ay hindi maibsan. Walang kabusugan. Ilang bandehado ang nakain pero kumakalam pa rin. Linggo ang lumipas. Nagbago ang pisikal na anyo. Pumayat. Palaging pagod. Magagalitin kahit sa maliit na bagay. Nagreklamo na rin ang ina. Hindi na masabihan ng maayos ang binata. Nauuna ang galit at palaging sumisigaw. Humantong sa punto na nawalan ng respeto. Basta na lang nagbubuhat ng kamay. Oras-oras nagugutom. Kung mauwaw ay sobrang dami ng galon ng tubig ang iniinom. Napapadalas pa ang paghahanap ng hilaw na karne. Rosel, ano bang nangyayari sa'yo? Inaaswang ka ba? Ang karne na lulutuin ko sana, nginangat-ngat mo kahit hilaw. Ay Diyos ko, ano ba nangyayari? Naubos ni Rosel ang karne na sana ay isasawg sa pansit. Nagpatuloy ang kondisyon ng binata hanggang sa araw na kumalma ang kalagayan. Biglang bumalik sa normal na para bang kakagising lang mula sa matinding bangungot. Nagtataka kung bakit pumayat. Naibahagi ng ina ang nangyari. Hindi makapaniwala na ganon ang kilos sa nakalipas na linggo. Nako, kung alam mo lang, kamuntikan pa kitang dalhin sa simbahan para ipasuri. Parang sinapian ka ng ibang kaluluwa. Nakita mo ba yung mga pasana ito? Ikaw ang gumawa niya. Pinagbuhatan mo ko ng kamay. Tulalang napatitig si Rosel sa ina. Sa braso, sa muka, sa leeg ay puno ng pasa. May bakas pa ng suntok at sakal. Maging siya ay sinumpa ang sarili sa ginawa. Pinalampas ng ina dahil naniniwala ito na may pinagdadaanan ang anak. Nang makapag-isip-isip ang binata, hindi matahimik nang maalala ang tungkol sa tapik. Nay, paano kaya kung nahawaan ako ng sumpa? Kasi imposible naman na magkaganon ako ng basta-basta. Walang anak na nasa wastong pag-iisip, nasasaktan ng magulang niya. Sinabi mo pa kumakain ako ng hilaw na karne. Matinding gutom at uhaw. Paano kung nasumpa nga ako? Paano mo nasabing nahawaan ka ng sumpa? May sumpa ba na nagugutom tapos kakain ng hilaw na karne? Malay po natin, baka yun yung gusto ng mangkukulam o kung anumang uri siya ng nilalang o tao. Hindi ba depende yun sa kung anong nais ng mangkukulam? Aba, malay ko. Ano bang alam ko sa ganyan? Huwag na nga natin pag-usapan dahil kinikilabutan ako. Mabuti pang magpunta ka ng simbahan, magdasal at magtirik ng kandila. Magpasalamat sa Ama dahil nilubayan ka ng kaluluwang sumapi sa iyo. Napabuntong hininga si Rosel. Para sa ina sinapian siya, pero para sa kanya, malamang sa malamang kulam ang dahilan. Imbis na sa simbahan, pinuntahan ng tahanan ni Anton, subalit naabutan nito sa kalunos-lunos na kalagayan. Butot balat, tulala at hindi makausap. Ang sabi ng kapatid, linggo na magmula noong bumagsak ng gusto ang kalusugan. Hindi na kumakain, hindi uminom ng tubig, hindi makaramdam. Buhay nga ito, pero parang patay ang kondisyon. Ito ang dinala sa albularyo. Unang tingin pa lang alam na kaagad ang kalagayan. Bakit ngayon lang dinala ang binatang ito? Malubha na ang karamdaman. Kaunting panahon na lang pwede nang lagutan ang hininga. Ipasok nyo. Ako ang bahala. Wika ni Mang Puloy, ang albularyo. Kumuha ito ng isang baso ng tubig, dahon ng puyo, itak na yari sa kahoy. Nang maipwesto si Anton, sinimula ng orasyon. Pinaikot-ikot ang kamay sa ulo ng biktima. Inutusang pumikit.
Nang magmulat sumapi ang kaluluwa ng mangkukulam. Sa puntong ito, samot-saring masasakit na salita ang namutawi sa bibig. Sinasakalang sarili. Nais patayin si Anton. Natigil lang ng hampasin ng buyo. Sino ka? Magpakilala ka. Sabihin mo ang kasalanan ng taong ito para kulamin mo. Wika ni Mang Puloy. Galit ako sa taong ito. Masama siya. Mapanlamang mapanlilang. Pinagdiskitaan ako kaya gumanti ako. Sa anong paraan siya naging mapanlamang, mapanlinlang? Ibahagi mo sa akin upang maunawaan ko. Bago pa lang ako sa trabaho. Pero ako na ang palaging pinagdidiskitaan. Pinagkakaisahan ng mga magbabarkada sa paunguna niya. Nung sweldo, kinuha ang pera ko. Binugbog pa ako ng manlaban. Hindi niyo ako masisisi kung ginawa ko ito sa kanya. Ganun ba? May sapat kang dahilan para parusahan ang taong ito. Pero hindi mo ba naisip na sumusobra ka? Pwede ka namang gumante sa paraan na kung ano ang ginawa sa'yo. Bugbugin mo rin. Nakawan mo ng pera. Wag lang ang kulam. Na alam nating lahat na papatay ng tao kapag katagalan. Gusto mo ba talagang patay ng taong to? Bakit naman hindi ko mababawasan ang katulad niya sa mundong ito? Hindi lang ako ang pinagdidiskitaan niya. Marami pa. Pero ako lang ang naglakas ng loob na gumanti. Iho, mabuti pa siguro kalasin mo na ang sumpa. Mag-usap tayo na maayos. Idaan sa pamamaraan na walang masasaktan, walang magdurusang kamatayan. Pwede naman pag-usapan ng lahat ng ito. Ayoko. Hindi ako atras. Walang kakalasin na sumpa. Magdusa siya. Mamamatay. Aray ko. Hindi natapos ang salita ng hampasin ng dahon ng buyo. Ang langis sa pinagbabara nito ang nagdulot ng pinsala sa sumaping mangkukulam. Wala itong nagawa ko hindi makiayon sa gusto ng albularyo. Napilitang kalasin ng sumpa at lubayan ang biktima. Saka lang nakawala sa pagkakasapi ng magkasundo. Bago pinakawalan, 3 beses na ginilitan ng leeg ang itak na yari sa kahoy. Nag-orasyon at ang tubig na dinasalan ay pinainom sa biktima. Pagkatapos ito, kondisyon ni Anton ang inatupag ng albularyo. Maayos na ginamot hanggang sa gumaan ang pakiramdam. Kinausap ni Rosel ang matanda. Manong, maraming salamat po sa tulong mo sa kaibigan ko. May tanong lang ako. Kapag kinulam o kung anumang sumpa, sakit sa katawan lang po ba ang mangyayari? Paano kung makaranas ng matinding pagkauhaw, matinding gutom, tapos kumakain ng hilaw na karne? Posible pa bang kulam yun? Natahimik ang albularyo. Hindi kaagad nakapagsalita. Nagulat si Rosel sa sinabi nito. Mas mataas na uri ng sumpa ang ginawa sa'yo. Yanggaw, gusto kang gawing aswang. Huwag ka na rin magpaligoy-ligoy. Alam naman nating lahat na ikaw ang nakaranas ng sumpa, hindi ba? Si Rosel naman ngayon ang natahimik. Hindi makapaniwala sa narinig. Kinausap ng albularyo kung handa na ba siyang magpasuri. Nakahanda na rin si Mang Puloy na gumamot. Hindi muna nagpasya si Rosel. Pilit pang pinoproseso ang natuklasan. Matapos ihatid ang kaibigan, umuwi siya at kinausap ang ina. Kahit si Nanay Lydia nagulat sa nabalitaan, hindi maisip na kinulam ang anak. Layon pang lahian ng pagkaaswang. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap, nakapagpasya na ipagamot si Rosel. Bumalik ang binata sa tahanan ng albularyo. Nang sabihin ang sadya, sinimulan ang proseso. Dahon ng buyo, langis, itak na yari sa kahoy, baso ng tubig. Nag-orasyon ang albularyo, kinumpas ang kamay sa ibabaw ng ulo. Nag-utos na pumikit. Sa muling pagkamulat,
Kamalayan ng mangkukulam ang sumapi. Ito na naman. Ano bang problema ninyo? At palagi akong albularyo, ikaw na naman. At ikaw na naman uli. Ang dami mo palang inagrabyado. Ipaliwanag mo sa akin kung anong ginawa ng binatang ito para kulamin mo. Si Rosel, ayoko sa binatang ito. Ayoko sa presensya niya dahil nakakainis siya. Yun lang. Napakababaw mo. O siya, wag na nating pabain ang usapan. Kalasin mo ang sumpa kung ayaw mong umabot sa punto na magsisisi ka. Sasaktan mo na naman ba ako? Wala ka rin pinagkaiba sa mga taong kinulam ko. Wala kayong ibang alam kung hindi manakit ng kapwa. Kapag nakitang mahina, gagawan ka agad ng masama. Naisahan mo ko nung una, hindi ako makakapayag na mapasuko mo ngayon. Nilalayo mo ang usapan. Kakalasin mo ba o tatapusin kita? Nanlaban ang mangkukulam, subalit hindi pinayagan ng albularyo. Hinigpitan ng orasyon, ilang ulit ang paggampas ng buyo. Sinabuyan ng langis. Diniinan ang itak na gawa sa kahoy. Umalingaw-ngaw ang daing. Hindi naglaon ay kusa itong sumuko. Tatanggalin ko na. Masakit na. Itigil mo. Kinukumpas ang sariling kamay mula ulo hanggang paa. May sinasambit na kataga ang sumapi hanggang bigla itong nawalan ng malay. Sinundan ng dasal ni Mang Puloy. Nagising ang biktima. Pinabalik ang kamalayan ng mangkukulam para sa paglilinaw. Nangako ito na hindi nagagambalain si Rosel kailanman. Nang magkasundo, pinaalis ng albularyo ang pagkasapi. Bumalik sa ulirat si Rosel. Pagod na pagod ang katawan. Bumagsak sa tabi. Tulala habang nakatitig sa albularyo. Nang mahimasmasan, uwi na sana kaso pinigilan ni Mang Puloy dahil hindi pa tapos ang gamutan. Nakalimutan mo yata na gusto kang yang gawin. Ang ginawa kanina ay para lang kalasin ang sumpa ng kulam. Ngayon ang prosesong isusunod ay ang ritual sa pag-alis ng yanggaw. Nasa kaloob-looban mo pa ang sumpa ng aswang. Yon ang sisikapin nating mailabas sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Alam kong pagod ka pa kaya bibigyan kita ng sapat na oras para makapagpahinga. Dito ka lang sa tahanan. Mahabang oras ang ginugol ni Rosel sa tahanan ng albularyo. Sumunod ang ina sa pag-aakalang may masamang nangyari. Pinaliwanag ni Mang Puloy sa ina ang kaganapan. Wala itong reklamo. Nang maibalik ang nawalang lakas, tinawag ng binata ang albularyo para simulan ang panggagamot. Pinainom ng langis, sumambit ng orasyon. Sa bawat ampas ng dahon ng buyo, may gumagalaw sa kaloob-looban. Sa muling hagupit, may kusang umakyat sa lalamunan. Hindi naglaon iniluwa ang maliit na bato, kasing liit ng munggo. Nag-orasyon muli si Mang Puloy. Inihipan ng dasal ang baso ng tubig at saka pinainom. Nagmamadali sa paglabas para ilibing ang bato. Dito nakaramdam ng ginhawa si Rosel. Gumaan ang katawan. Maayos ang galaw. Kumpara dati na kinakapos ng hininga. Biglaan pa ako mapagod. Manong, ligtas sa po ba talaga ako? Baka mamaya bumalik yung karamdaman ko ha? Ligtas ka na, iho. Wala ka nang dapat ipag-alala. Sino po ba yung mangkukulam? Kilala niyo po ba? Gusto ko sana siya makausap para malaman kung ano yung nagawa kong mali. Para po kasi sa akin, naging mabuti naman ako sa kapwa ko eh. Paminsan ang dahilan ng pagkapahamak ang pagiging mabait. Kahit wala kang ginawa, may pagkakataon pa rin na malagay ka sa peligro. Ang mga sumasamba sa kaliwa, minsan nang bibiktima na lang bigla.
Maiinis lang sa presensya mo. Siguradong gagawan ka kaagad ng kasamaan. Mabuting tao ka man o hindi, mapapahama ka pa rin talaga. Pero, kilala niyo naman po yung mangkukulam, di ba? Gusto ko lang kasing malinawan. Naalala mo ba nung kumalam yung sikmura ni Anton? Narinig mo yung boses, hindi ba? Hindi ka ba pamilyar doon? Inalala ni Rosel ang sandaling pinagamot si Anton. Hindi makapaniwala nang matukoy ang boses si Celso. Ilang buwan pa lang itong nakakasama sa trabaho, mapapansin na tahimik, hindi nakikipaghalubilo. Si Anton sa kabilang banda, likas ang pagiging loko-loko. Hindi nagulat nang isiwalat ng mangkukulam ang dahilan. Subalit hindi malinaw sa kanya kung bakit maging siya ay nadamay. Para sa binata, masyadong mababaw ang dahilan dahil lang sa presensya niya. Pinuntahan sa bodegang pinagtatrabahuhan. Sa sandaling nagkatitigan, nagmamadali sa pagtakbo si Celso. Hinabol, kaso hindi naabutan. Sumuot kung saan-saan, hindi nasundan. Nagtanong ng tirahan, natuntun. Pero nang makita siya ay nagmamadali naman sa pagtakas. Napagod kakahabol kung kaya't tumigil. Nag-iwan ng sulat sa tahanan nito na gusto lamang makipag-usap. Lumipas ang araw. Bumalik si Rosel subalit sarado ang tahanan. Walang senyales na may tao. Natagpuan ang sulat sa eksaktong pinaglagyan. Nagbitiw sa trabaho kaya hindi nawala ng pag-asa. Humingi ng tulong kay Mang Puloy, kaso wala itong magagawa. Hindi mapapatawag sa pamamagitan ng pagsapi dahil walang biktima. Pinayuan na lamang siyang wag maghabol at baka balikan pa uli ng kulam. Sa takot ni Rosel, nakinig na lamang sa albularyo. Kinalimutan na lamang ang tungkol dito. Isang araw, naimbitahan ang mag-ina sa kaarawan ng kaanak na mayor. Malaki ang salo-salo. Marami ang imbitado. Nagkatuwaan, nagkasiyahan, inuman at kwentuhan. Sa dami ng tao hindi maiwasan ang siksikan. Sa tuwing babati sa isa't isa, naroon ang kamayan, tapikan, yakapan. Bumalik ang takot ni Rosel sa tapik, subalit minabuting kumalma. Nakisabay sa agos ng kaganapan, nakihalubilo sa mga tao kahit hindi kilala. Maayos ang lahat. Lumipas ang oras na walang problema. Pag-uwi ng tahanan, reklamo kagad ni Nanay Lydia ang bumungad. Hindi masyadong pinansin ni Rosel dahil natural mapagod mula sa lakad. Kinabukasan, iba ang kilos ni Nanay Lydia. Kalabis ang pagod. Kaunti ang kain. Lumiban sa pagpasok sa munisipyo, hindi na kaya pang bumangon. Hindi rin ito naasikaso ni Rosel dahil natanggap sa buong trabaho. Pag-uwi kinagabihan, naabutan itong nanghihina. Nagrereklamo pa na may naririnig na boses. Tinatakot siya ng mga bulong. Disoras na kaya hindi magawang lumabas para magtungo sa albularyo. Sa pagmamasid sa ina, balisang balisa. Malikot sa higaan, bumangon panay silip sa bintana, bigla pang sisigaw. Hindi naglaon lumala ang kalagayan, sinasakta ng sarili. Ganon ang sitwasyon sa loob ng ilang oras. Natigil ng biglang mawalan ng malay. Kinabukasan, sinugod sa tahanan ng albularyo. Pagkatapos ng pagsusuri, inamin ni Mang Puloy na kulam ang dinaramdam ng ina. Kagad isinagawa ang proseso. Nagulat dahil sa ikatlong pagkakataon, narinig ang boses ng mangkukulam. Aba, ikaw na naman. Grabe, parang hindi ka na nadala sa binigay kong parusa. Gusto mo yata ng mas mabigat. Magaan lang yung pinataw ko sa pag-asang susunod ka sa usapan. Kaso mali yata ako ng ginawa eh. Ano naman ang rason mo para kulamin ang taong to?
Nagkita kami sa isang salo-salo. Pinuna niya ako. Nilait kaya nagalit. Isa pa, nalaman ko na anak niya si Rosel. Galit pa rin ako sa taong yun dahil matapos ang pag-uusap dito, hinabol pa niya ako. Ayaw niya akong lubayan. Kung nandito ka lang sa malapit, pinutol ko na ang dila mo. Napakababaw ng rason para kulamin ang tao. Ang dapat mong gawin, magbago ng ugali. Nandadamay ka ng iba. Pwede namang baliwalain na lang. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Para sa'yo maliit. Pero para sa akin na nakaranas ng kalupitan nila, hindi. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, kaya wala kang karapatan na manghusga. Baka gusto mong... Ano, kukulamin mo rin ako? Tapang-tapangan ka. Hindi ka namang kalakasan. Yang galit-galit na yan, pwede mong palampasin. Ang sarap mong tirisin. Kalasin mo yung sumpa. Bilisan mo. Bumalik na naman tayo sa usapan, tanda. Makikipag-ayos ka sa paraang nais mo. Paano kung sa puntong ito, kagustuhan ko na ba na sundin mo? Ang lakas ng loob mo. Makapal ang muka. Ako nagpatawag sa'yo kaya ako masusunod. Ano man ang sasabihin ko, gagawin mo. Alam mo mangyayari kapag sumuway ka, hindi ba? Sige, gawin mo. Malalampasan ko pa rin ang ipapataw mong parusa. Kabisado na kita, albularyo. 2 beses mo na akong pinarusahan, kaya sigurado kung makakayanan ko yan, ano man ang ibibigay mo. Naghahamon ka pa. Sigurado ka bang kaya mo talaga? Paano kung sa pagkakataong ito mamatay ka? Kuha ko sa'yo. Kalasin mo na lamang ang sumpa. Huwag mong gambalain ang biktima. Hindi mo ako mapapasunod, albularyo. Hindi! Aray ko! Ang sakit! Naubos na ang pasensya ni Mang Puloy, kung kaya't pinatikim ng lupit ang mangkukulam. Ang itak na yari sa kahoy, binulungan ng dasal. Pagkatapos ay itinarak sa hita ng biktima. Sumigaw ng sumigaw. Nakiusap na itigil. Hindi huminto si Mang Puloy hanggang sa hindi narinig, nakakalasin na ang sumpa. Oo na. Tatanggalin ko na. Kakalasin na. Tama na. Masakit na. Talagang masakit yan dahil nagmamatigas ka. Ano? Kakalasin mo ba o papatayin kita? Sa puntong ito hindi mapigilan ang galit ni Mang Puloy. Ngunit napilitan ang mangkukulam na tanggalin ang sumpa. Pagkatapos ng ritual, nagmulat ang ina ni Rosel. Nakaramdam ng pagod. Pinainom ng tubig at kinargahan ng dasal. Pagkatapos ng lahat, napansin ni Rosel na naghahanda ng patalim si Mang Puloy. Nagbalot ng apog sa dahon ng buyo. Sumabay ito sa pag-alis nila pero lumiko sa kabilang daan. Dumiretso na rin sila para makapagpahinga ang ina. Makaraan ng ilang oras, binabagabag si Rosel sa ideya na may gagawing masama ang albularyo. Nang masiguradong maayos ang kalagayan ng ina, nagmamadali sa pagsugod. Walang ideya kung saan tutungo. Tinahak ang daan na binagtas ni Mang Puloy. Lumusot siya sa bahagi na malawak ang talayban. May nag-iisang tahanan sa dulo. Malayo pa pero tanaw ang figura ng matanda. Nakakubli sa mayayabong na halaman. Hindi naglaon dahan-dahang pumuslit sa loob. Lumapit si Rosel upang malaman ang magaganap. Napaigtad ng makarinig ng kalampagan. Tumago sa dingding si Celso. Nagmamakaawa na wag saktan. Subalit makikita sa pagbumuka ni Mang Puloy ang kagustuang makapatay. Mabuti na lamang naisipan kong dalawin ka. Naabutan pa kitang nag-oorasyon. Sino na naman ang balak mong kulamin, ha? Marami ka bang kaaway o talagang hilig mo lang na kumulam ng kung sino-sino? Sa tuwing tatanungin ka, ang dami mong rason. Hindi na tugma ang ilan. Ano ba talaga? Lubayan mo na ako.
Ano bang kasalanan ko? Hindi naman kita binibiktima. Loko, wag mo ko sigawan. Hindi mo nga ako biniktima pero ako ang albularyo. Sa akin lumalapit ang mga tao. Nakakaawa ang mga yon. Kinula mo sa hindi makatarungan na dahilan. Wala ring silbi kung bubuhayin ka pa dahil uulit ka lang. May iiwan ka bang huling salita? May kaanak ka ba na gusto mong magpaalam? Manong, patawarin mo ko. Pangako hindi na ako ulit. Hindi na talaga. Wag mo lang ako patayin, pakiusap. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Wag mo na ako subukan. Hindi ito maaareglo. Ikaw na mismo ang nagbatigas. Paikutin mo lang ako sa salita. Kaya para maiwasan ang pambibiktima, tatapusin na kita. Walang nagawa si Celso ng batuin ng dasal. Hindi nakapalag ang pangontra ng orasyon. Masyadong malakas ang puwersa ng salita ni Mang Puloy. Ilang sandali lang nangisay ang lalaki. Nalagutan ng hininga. Napatanda ng krus ang albularyo. Sinabuyan ng langis. Sabay bigkas ng orasyon. Pagkatapos ito, pasimpleng hinila papasok ng tahanan ang katawan. Lumakad ng walang lingon. Kinilabutang sumunod si Rosel sa albularyo. Saka lang ito nagsalita nang makarating ng bahay. Anong may paglilingkod ko, iho? Nagulat ka ba sa ginawa ko kay Celso? Manong, paano yung natunto ng tahanan ni Celso? Kilala mo ba siya? Hindi. Unang beses ko lang din siyang nakita. May pamamaraan ako para matunto ng kinalalagyan ng kalaban. Nasaksiyan mo ang kaganapan, hindi ba? May bala ka bang magsumbong sa otoridad? Labas ako sa anumang ginawa niyo, Manong. Hindi ako mangingialam. Kung ginawa niyo lang yun para sa ikakatahimik ng lahat. Maraming salamat po. Ilang tao na rin ang biniktima ni Celso. Masama man ko ituring pero nararapat lang yun sa kanya. Tumango si Mang Polio. Umuwi na rin si Rosel. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang binata sa kinalabasan ng lahat. Ang simpleng takot, nauwi sa malatrahedyang kaganapan. Nanumbalik ang saya ni Rosel at Nanay Lydia matapos ang gamutan. Kahit wala ng karamdaman, bumabalik sa tahanan ng albularyo para magpasuri. Sa awa ng Diyos, normal naman ang lahat. Kaunti na lang mapapraning na ako eh. Kumalma kayo. Hindi mabuti mag-isip ng ganyan. Ang labis sa pag-iisip, masama din sa kalusugan. Huwag kayo mag-alala, nandito naman ako. Handang makipaglaban kapag may mambibiktima. Kahit ang binata, natatawa sa sariling kilos. Kaunting karamdaman ay tatakbo kagad sa albularyo. Ngunit ganun pa man, malaki ang pagpapasalamat dahil nandyan ang albularyo. Isa lang ang natutunan niya. Sa kabila ng matinding takot sa mga kababalagan, sa kabila ng matinding takot sa mga sumpa, may mga tao na pinapadala ang amang maylika upang tumulong sa mga nangangailangan, upang umagapay sa mga takot na nararamdaman. Malaki ang pagpapasalamat ng binata na may mga tao na kagaya ng matanda. Mga albularyo na handang makipaglaban sa sumpa, na handang ialay ang buhay para sa iba. Nung sinuot yung marahuyo bracelet ng isa nating kabayan, na ospital kinabukasan yung nangungulam sa kanila. Nangyari yung patotoo mga kabayan during live stream natin. Isa sa mga kabayan natin yung nagpatunay sa bisa ng marahuyo. Nung una, medyo nagdududa pa sa bisa ng marahuyo natin pero nung napatunayan yung bisa, sobrang dami niyang message during live stream. Sobrang laki ng tiwala sa marahuyo bracelets natin. Biruin yun mga kabayan. Kinabukasan, na ospital kagad yung nangungulam sa kanila. Ang bisa kasi ng marahuyo bracelet natin ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa. Pero bakit na ospital kabayan kung pang depensa to? Nandito rin kasi yung rebuelta o sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay.
We have 2 colors available, glossy black and brown. Kung interesado kayo dito sa Marahuyo bracelet natin, i-visit nyo lang yung shop ng Lika Merchandise or tignan kung may yellow basket dito. Kapag wala, pakisearch na lang Lika Merchandise kasi mabilis ma-out of stock to. Yan lamang mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers.